Good morning. Amen. So, this morning, no, napakaganda ng ating pag-uusapan. Imagine nyo, bakit hindi maganda ka mo? Imagine, alas 12, alauna, hanggang alas 4 yata, medyo gumagawa tayo ng message, no, na galing kay Lord. Amen? And I do believe that this morning, it will be very, very helpful to you. Amen? Amen. Sino nagsasabi na makakatulong sa akin yan, Pastor? Yon. So, palakpakan mo natin muli si Lord. Yan. Amen. Ito yung isang bagay na pag-uusapan natin ngayon, yung napakahirap gawin. Alam niyo na ba yun? May alam ba kayo isang bagay na napakahirap gawin? Ano kaya yon? So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano? So, punta tayo sa 1 Samuel, chapter 15, verses 22. O verse 22 rather. Okay? Punta tayo doon. 1 Samuel, unang Samuel, kabanatang 15, talatang 22. Ito po yung sinasabi niya sa English version ng NIV. Ang sabi niya, "But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obedience to the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." So tayo po ay magbasa ng sabay-sabay. Come on, church, let us read. 1, 2, 3, read. Let us bow our heads and pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, sa salita mo na aming nabasa at narinig sa umagang ito. And I do believe, Lord, na today, Lord, sa pamagitan ng iyong karunungan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ito po, O Diyos, ay maihahayag, mailalathala ito sa aming kalagitnaan. Ako po, Panginoon, sa umagang ito ay humihingi ng gabay. Lord, dalahin ko na maingat na ipahayag ang iyong mga mensahe sa umagang ito. Lord, nawa, walang anumang Panginoon na maihayag ng mga salita sa sariling kakayanan ko lamang, Panginoon, kundi maihayag lamang ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa aming kalagitnaan. Ibaba mo po ang iyong lingkod, Panginoon, sa oras nito. Because, Lord, nais ko, Panginoon, na ikaw, yung maihayag, Lord, yung pangalan mo lamang ang matanyag sa aming kalagitnaan. Father God, I pray that this morning, it is your Holy Spirit, Lord, that will bind us, Lord, this morning. Sa mga bagay na hindi namin maunawaan, alam namin ang iyong banal na Espiritu magpapaunawa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen. So, sabi nga po, isang bagay na napakahirap gawin, iyong sumunod. Sabi mo, sumunod. Yan, di ba napakahirap nun? Kasi ang lahat ng mga tao, ang gusto talaga nila is sila yung sinusunod. Most of the time, ito yung gusto natin. In fact, kahit nga may mga anak tayo, anak natin sila pero gusto nila sila yung masusunod. Tama po ba? Di ba? Parang bumabaliktad na ngayon. Ano? But then again, we will talk about sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Ready ka ba rito, church? Okay. So, ang mensahe ni Lord, ang pamagat ng mensahe ni Lord ay pinamagatang obey God. It matters. Ayan. Sometimes kasi nadideprive, no, na isasalang-alang, nakakalimutan natin yung pagsunod sa Diyos. Because hindi natin nakikita yung kahalagahan nito sa ating buhay. Na para bang as if walang effect yung ating pagsunod sa Diyos. Na pag hindi ka sumunod, wala namang magaganap. Parang something like that. Pero if you're reading our Bible, kapag binabasa natin ang ating mga Biblia, doon natin makikita kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos. Nakaya po ba? Kaya nga even God, no, teaches, Jesus teaches, no, na let us obey our parents, let us obey our leaders, our government. Nandoon yung obedience niya, no? Kahit sa mga namamahala sa atin, nandoon yung katuruan niya regarding obedience. Okay po ba? Kaya nga, mas lalo pa kung tayo po ay mamumuhay ng tapat at totoo at mauunawaan natin na napakahalaga pala na sundin o sumunod tayo sa Panginoon because it matters. Ibig sabihin,
hindi nawawalang kabuluhan ang pagsunod sa Diyos. Sabihin mo, hindi nawawalang kabuluhan ang pagsunod sa Diyos. Narinig mo ba yung sarili mo? Hindi mo sinabi yan sa katabi mo, sinabi mo yan sa sarili mo. Tama po ba? So tandaan natin na napakahalaga na tayo po ay susunod sa Panginoon. Alam natin yung mga verses na kung tayo po ay susunod sa Panginoon, alam naman natin yung mga maaaring maganap sa ating buhay. Just want to remind you today, kumbaga reminders lang to no? Kasi nga ang mga Kristiyano along the way, makakalimutin para bang sa una, pagka pinalalahanan mo yan, then ginagawa nila yung isang bagay, for example, yung pagsunod, yung pag-usapan natin, sa una, pag pinaliwanag mo, sinabi mo that we need to obey God, and then sumusunod sila. But in the long run, sa kinatagalan nila, para bang nagiging natural na lang yung kanilang paglilingkod sa Diyos, o yung pagsunod nila sa Diyos, at nawawala yung tinatawag na obedience. Take note. Maari kasing lumalakad ka, ginagawa mo pinagagawa ng Panginoon, but without obedience. Paano yan, Pastor? Sumusunod ako sa Diyos, pero hindi ako nag-obey? Yes. Possible ba yun? Yes, it is. Kung babasahin natin yung 1 Samuel chapter 15, no, yung the whole story, in fact, nagkaroon pa nga ng arguments Itong si Samuel at saka itong si Saul, si King Saul, is the first king of Israel. Nakuha po ba natin? He's the first king of Israel. So makikita natin doon na kung saan, no, na nagtalo sila because si Saul, si Haring Saul, ay nagkaroon ng pagkakasala sa Diyos at ang kasalanan niya is disobedient. Yun ang naging kasalanan niya. At alam niyo po ba na napakalaking kasalanan ang hindi pagsunod sa Diyos? Sapagkat sa una pa lamang, sa ating mga ninuno, kay Eva at Adan, ito yung unang-una nilang nagawa. Hindi dahil sa kinain nila yung pinagbabawal na prutas, but because they disobey. Nakuha po ba natin? They disobey God. Ang lahat ng tao, hindi naman niya kasalanan yung pumatay siya. That is not our sin. Yung nag-commit ng adultery, that is not our sin. Nagmura tayo, that is not our sin. We covet our neighbor's things, that is not our sin. Hindi tayo dumadalo ng gawain ng Diyos every Sunday. Bagaman sinabi ng Panginoon that Sunday is a holiday or yung ika-7th day is a holiday, that is not our sin. Ang kasalanan natin ay hindi pagsunod dahil may kautusan. Hindi yung 10 Commandments yung pinag-uusapan Kasi mayroong kautusan. Naku niyo po ba? Because there is a commandment. Are you there? Naunawaan ba natin? Isa lang ang nagiging kasalanan talaga ng tao. Disobedient. Yung hindi pagsunod. Sa Panginoon, napakahalaga nun Alam naman natin ng Diyos, ang sabi niya sa Korinto, that God is a God of order. Ang gusto ng Panginoon talagang maayos, may kaayusan. And alam din naman natin ang Diyos He is very specific God. Tama ba ba? Tama ba, church? Kahit gaano man katagal magawa o magampanan yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, as long as we are doing it rightly, correctly, with fear and trembling, with honor to God, then ang Diyos nagagalak sa buhay natin. Nakuha niyo po ba, church? So sa istorya nito, makikita natin yung istorya sa 1 Samuel chapter 15 verse 22 or chapter 1, no? Hanggang sa verse 35, the whole chapter 15, if you will read that story, that whole chapter, no po, pagka binasa natin lahat yon, makikita natin yon kung paano nag-commit ng di pagsunod itong si Samuel. Alam niyo po, binasa ko siya 3 times, 4 times, binasa ko siya. I want to understand yung sinasabi rito ng Panginoon tungkol sa disobedient na ginawa ni Saul. No po? At makikita natin talaga na napakalaki ng pagkukulang nitong si Saul or si Saulo, si Saul kay Lord. Nandiyan ka pa ba, church? Okay, so ito yung istorya. Just want to paraphrase it to you, no? Isa-sum up ko lang, kumbaga yung pinaka istorya nito, na kung saan ang Diyos ay inutusan niya si Samuel na sabihin kay Saul, kasi hindi naman nakakausap ni Haring Saul, itong si
Si Lord, si Yahweh. So, kausap ngayon ng Diyos ay si Samuel because he is the prophet of God. Siya yung nag-anoint kay Saul. Naku niyo po ba? Amen. So, binigyan ng kautusan ng Diyos si Saul sa pamamagitan ng buhay po ni Prophet Samuel. So, si Samuel, inutusan ng Diyos para itong si Saul na inanoint ni Samuel to be the king, first king of Israel, ay nagkaroon ngayon ng kautusan na patayin, wasakin, sunugin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga tao, everything na talagang nasasakupan ng bayan o ng tribo, sabihin na natin, or nation of the Amalekites. Sabi ni Lord, lahat, bata, matanda, hayop, mga damit, lahat niyan, pati mga bahay nila, kasi ang gusto ng Panginoon is ma-wipe out yung buong Amalekites. Nakanya niyo po ba? Yun ang sinasabi ni Lord, no? Gustong paatake ng Diyos kay Saul ang mga Amalekites. But then again, dumating yung time na sinugod nga ni Samuel o ni Saul, ni Haring Saul, yung Amalekites. And sa madalit salita, nagapi nila, natalo nila, sinunod nila si Lord, kung titingnan natin. Pero sa bandang huli, sineparate nila itong si Haring Agag. Si Haring Agag. Sineparate nila. Binihag nila. And dinala nila si Haring Agag sa kanilang lugar upang doon siya patayin at ihiyain sa Diyos o ipakita sa Diyos. Maganda yung idea, tama? Si Saul, he wants to worship God through sacrifices. Na para bang, Lord, ito yung hari na pinapapatay mo sa aming bayan at alam ko magagalak ka. Pero ang sabi ng Panginoon, take note ha, pinatay pa rin naman niya si Agag eh. Ang sabi ng Lord, i-wipe out mo sila lahat. But then again, ang ginawa nila, from dun sa lugar na sila nag-away, binihag nila si Agag. Meron naganap na pagkabihag eh. May naganap na pagkabihag. At ayaw ng Panginoon yun. Napakasimple lang, tama? Napakasimple lang eh. Papatayin din naman niya. But the problem is this, hindi pinatay ni Haring Saul si Agag doon sa battlefield kung saan sila nag-away. Sa halip, kinuha niya si Haring Agag, dinala niya rito sa lugar nila at doon niya pinakita niya sa lahat ng tao. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi napakahalaga ng time na yon. Na kung saan kapag ang isang leader of the tribe or nation ay binihag mo and then puputulan mo ng ulo sa harapan ng mga maraming tao, ay naitatas ka, napaparangal at nagkakaroon ng takot ang maraming mga bansa na nakapaligid sa iyo. And then, sinasabit nila yan itinutusok nila yan. Ipinangangalandakan nila na kami ang nakatalo niyan. Lalo na sa kanilang mga bakuran, talagang isasabit nila yan, yung ulo na yan, para masabik, ay yun yung hari ng ganitong bansa, ng ganitong bayan. Napatay pala nila Saul. Something like that. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay. Ngayon, to make the long story short, habang ito pong si Saul, ay naggaganap sila ng kanilang mga sacrifices, yung kanilang pagbibigay handog sa ating Diyos. Akala niya magagalak itong si Lord sa ginawa niya. Of course, sino ba hindi magagalak? You offer sacrifices. Tama ba? Magagalak ka kasi ang alam nila, ang Diyos, ang ating Yahweh, gusto niya talagang nagkakaroon ng sacrificial offerings. Kasi yung mga sinusunog ng mga hayop, yung mga laman loob niyan, yung mga karne niyan, kapag ka ito'y sinusunog, iniihaw, talagang yung aroma ng usok, talagang inaamoy ng Panginoon yun. At kapag naaamoy niya yon, napapawi yung kanyang galit sa tao na to na nagkasala sa kanya. Nakanya po ba? Hello? Ganun po yun, ganun yung sitwasyon. Kaya magtataka ka, bakit sinusunog yung mga hayop? Ang purpose po kasi nun is atonement. Sabi mo, atonement. Ang ibig sabihin nun, yung kasalanan natin, inilalagay doon, we are offering sacrifices to God sa pamamagitan nung mga hayop na yon o mga handog na yon na nagkakaroon ng purification sa buhay natin kung tayo may nagkasala para mapawi yung galit ng Panginoon sa atin
Maghahandog tayo sa Kanya. Para bang kapag kami kagalit, meron kang may galit sa'yo, nireregaluhan mo. Tama po ba? Ay, hindi nyo ba nireregaluhan? Hindi nyo nireregaluhan yung mga kagalit nyo? Hindi mo nireregalo ng granada? Para pasabugin. Hindi naman. Okay. So, ganun yung nangyari. And nakita ni Lord, no, that there is something wrong. Meron naganap na paglabag o pagsuway. Tandaan natin, hindi natin kayang lokohin o linlangin ang ating Diyos. The Bible says, God cannot be mocked. Tama po ba yan? Hindi natin pwedeng dayain ang ating Panginoon. Alam niya what's in your heart. Alam niya yon. Na maaring narito ka sa umagang ito, presently narito ka, pero yung isip mo wala. Alam niya yon. At alam niyo ba, bahagi ng pagsunod ay kasama ang ating puso't isipan, ng ating katawan. Okay? Hindi ibig sabihin, nasa church ka, sumunod ka talaga. No. Maaring yung katawan mo, nandudun sa yung kaluluwa mo, yung kaisipan mo, nandudun pa sa papag. Doon sa kama, nakahiga pa. Ikaw lang yung tumayo, napilitan ka, kaya nga latang-latakin ang tumatayo. Kasi yung kaluluwa, naroon sa kama eh. Hindi sumunod sa'yo. Yung kaisipan mo, naroon. Yung espiritu mo, naroon. That's why, nung pumunta ka sa church, hindi ka makaawit, hindi ka makasambay, hindi ka makalundag, hindi ka makapalakpak. Bakit? Kasi, you offer a partial obedience. Naku niyo po ba, church? Nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa? Yung kaluluwa mo, nandiyan pa. Kasi kapag wala yung kaluluwa, patay ka na. Hindi gumagalaw yan, tamad na tamad gumalaw. Tamad na tamad gumalaw. Okay. So, pinaparaphrase lang natin. Kaya nga ang nangyari, inutusan ngayon ni Yahweh itong si Samuel para kausapin or komprontahin itong si Saul. Nakipag-argue itong si Saul. Hindi, sinunod ko ang Diyos. Sinunod ko ang Diyos. Paano mong sinunod? Ano yung mga naririnig ko na yan? Sabi niya, yung mga iyak na mga kambing, na mga tupa, na mga baka, na mga hayop na yan. Ang sabi ni Saul, hindi ako pinatay ko lahat. Kaya lang yung mga tauhan ko, ay nag-uwi sila ng mga magaganda, ng mga malalakas, ng mga hayop. For us to offer to God. Again, ang pinagpipilit ni Haring Saul is that he will offer sacrifices to God. It's better to disobey God, o mas maganda, okay lang na kahit hindi ka sumunod sa Diyos, i-disobey mo siya, as long as, listen to this, I will give sacrifice to the Lord. And they know, they believe, na kapag ka nag-sacrifice sila, mapapawi ang galit ng Diyos. Which is wrong. Kaya nga, dito sa 15:22, anong sabi doon? Basahin muli natin. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay? Do you think ang Diyos magagalak dyan? Ang sabi niya, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon, tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Dito yung gusto ng Panginoon, ito yung gusto niya nakikita eh. Yung pagsunod. Amen po ba? At dito naman tayo hirap na hirap. Ito naman yung ayaw natin. Ito hindi natin gusto. Yung gustong-gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Pero ayaw naman natin sumunod sa Kanya. Taliwas tayo eh. Ang gusto natin, ang Diyos ang susunod sa atin. Pag ayaw mo mag-pray, ayaw mo. Bakit ba, Lord? Buhay ko to. This is my life. Pinahiram mo sa akin to. Pinahiram ha. Kasi sabihin natin, this is my life. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang pagsunod ay mas buti kaysa alay. At ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Mas nagagalak ang Diyos kapag tayo po ay sumusunod. Amen? Amen ba yan? Okay. So may mga bagay tayong pag-uusapan dito. 4 na bagay ng ating pag-uusapan. Napakaikli lamang po nito. No? We're talking about obedience to God. So ano ba yung nagiging bunga, no? Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Ito yung gusto kong parinig nyo eh. Gusto ko yung good side ng pagsunod. Ayaw kong pag-usapan natin yung pagdating dun sa hindi pagsunod at makikita natin kung ano yung magiging bunga ng hindi pagsunod. Kasi ayaw ko kayong takutin. Tama mo ba? Kasi ganun yung ginagawa ng mga magulang eh. Pag hindi sumunod yung bata, hala ka, may pulis dyan.
Diba? Naku nyo, hala, yung kapitbahay natin dyan. Hala, lahat pinatatakot. Ayoko naman ng ganun. Kasi ang gusto ko, I want you to be encouraged this morning to obey God. Kasi yung tao ganun naman siya eh. Ang gusto niyang marinig lagi is yung pakinabang. Sabi mo, pakinabang. Diba? Yun ang lagi natin gustong marinig eh. Yung, ano yung may dudulot sa akin yan kapag ginawa ko yan. Nakuha po ba natin? So, ito yung mga napakasimpleng bagay lang. Sabi ko nga, ito yung reminder lamang sa atin. So, maaaring alam nyo na to. The moment we obey God, number one, ang sabi niya, it pleases God. It pleases God. Nakuha nyo po ba? Imagine nyo, no? Sa ating simpleng pagsunod to the instructions of God, to the commands of God, to the laws of God, to the statutes of God, sa simpleng pagsunod natin sa mga ito, no? Napiplease si Lord, nagbibigay lugod. Naku niyo po ba? Nagiging masaya si Lord. Kahit naman tayo eh. Pag sinunod tayo ng mga taong inuutusan natin, ng mga anak natin, di ba? Nagagalak tayo kapag sinusunod tayo ng mga anak natin. Tama po ba, church? Napakaganda nun. Simple lang ang sinasabi ng Panginoon. Gusto mo bang mabigyan ng kaluguran ang Diyos? It is not of your offerings. It is about obedience. It is our obedience. Doon nagagalak si Lord eh, yung pagsunod natin. Naku niyo po ba, church? Napakasarap din naman na laging hindi lamang si Lord yung laging nagbibigay sa atin, nalulugod tayo sa mga binibigay niya. In fact, sino dito yung nalulugod kapag yung binibigyan siya ni Lord ng panibagong araw para magising? Tama ba? Imagine mo, ginising ka ni Lord today. No? At nakita ko pagka pala bagong gising ka, napakaganda mo. Yan ba yung woke up like this lang? Yun na yun. Basta pagkagising ko, pastor, ganito na ako, maganda na kagad ako. Ganun ka ba? Yan ba yun? Di ba? Napakaganda nun. Tama ba, church? Imagine mo, kung tayo pa kaya, no, yung magbibigay tayo ng kaluguran sa Diyos, ang sabing ganun, sa pamagitan ng ating simpleng pagsunod sa Panginoon, napakahalaga sa Diyos nun. It will please His heart. And imagine natin yon. Kapag nabigyan natin ng lugod si Lord, imagine mo what will happen. Tama ba? Tingnan natin sa Matthew chapter 3, Matthew 3:15 to 17. Anong sabi niya sa Matthew chapter 3, verses 15 to 17? Basahin natin po, no? Okay? Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. Kausap niyo po rito si John the Baptist. At siya ay sumang-ayon. 16. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niyang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. Verse 17. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Alam nyo, siguro yung dapat nating gawin or tularan pagdating sa pagsunod ay si Jesus Christ. Siya yung pinaka-good example. Wala nang ibang tao na nabuhay sa mundo, bagaman si Jesus, He is 100% God and 100% man at the same time. Nakuha niyo po ba? Kasi baka misinterpret niyo ako. Pastor, si Jesus, tao lang, katulad natin yung ibang sekta. Hindi po. Don't get me wrong. Okay? Huwag po kayo maglalagay ng salita sa bibig ko. Ang ibig nating sabihin dito, Jesus is 100% man and 100% God at the same time. Nakuha po ba natin? Naunawaan? Ngayon, nung si Jesus ay lumalakad bilang tao, makikita natin na bagaman hindi karapat-dapat na siya'y bautismuhan ni John the Baptist. Pero, kaya nga ang sabi ni John the Baptist, hindi po ako karapat-dapat. Hindi dapat maganap ito. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, dapat maganap ito. Kasi bahagi ito ng ating pagsunod sa Diyos. At nung ginawa yun, naganap yung pagbabautismo na yun, nalugod ang ating Diyos sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Naku po ba? Kumbaga tinitingnan natin na ang pagsunod ay hindi lamang titingnan natin na kung ikaw ba yung mataas, hindi ka na pwedeng sumunod. Na yun lang bang subordinates mo, yung mga babalang ba sa'yo, sila lang dapat ba yung sumusunod sa'yo?
Ang pagsunod, walang pinipili. Tama po ba? Sabi mo, walang pinipili ang pagsunod. Okay. So makikita natin doon na nagalak ang Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus. That's why, take note, listen to this. Kaya naranasan ng ating Panginoong Hesus yung gabay ng kanyang Ama. Even to the point of death. Nakuha ba natin? The moment na nalugod ang ating Diyos sa ating buhay because sa ating pagsunod, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Isang bagay kasi ito na kinakatakot natin na the moment na tayo susunod sa Diyos, para bang maraming mawawalang bagay sa atin. No? Iniisip kasi natin yung paano ko. Hindi ba natin iniisip kung ano yung magbibigay kagalakan sa ating Diyos? Kasi lagi natin iniisip tayo Ganon din si Haring Saul Ang ginawa niya, sabi niya kasi, yung mga tauhan ko baka awayin nila ako. Imagine tauhan niya lang, natatakot siya na awayin siya. Dapat hindi ganon. Bilang mga Kristiyano, it is our duty and responsibility to obey our Master, and that is our Lord Jesus Christ. No matter what happened. Tama po ba? Kasi ang sinasabi naman ng yung mga sundalo, they love to serve their officials. Yun ang pinaka number one Gusto lagi nila yung nabibigyan nila ng kaluguran ng kanilang mga officials, yung kanilang commanding officer. Our commanding officer is our Lord Jesus Christ. Ayaw mo bang magalak siya sa buhay mo? Kasi puro pasakit yung binibigay natin kay Lord Puro problema na lang Puro hinanakit na lang ng damdamin, lagi nating ibinibigay sa Kanya. Buti na lang ang Diyos natin, kaya niyang hawakan ang lahat ng bigat. Nakuha niyo po ba? In fact, nahawakan ni Lord, na-handle niya yung bigat ng kasalanan ng mundo sa krus ng Kalbaryo. Tama ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Pwede natin palapakan ng Diyos doon. Of course, if si Lord ay na-please sa ating pagsunod, yung pangalawa dyan, makikita natin, ito po yun The moment na na-please si Lord sa ating pagsunod, may nagaganap na pangalawa. And what is that? It unlocks God's favor and blessing. Napakaganda At alam ko ito yung gusto natin. You want blessings in your life. Amen! Lahat ng gusto ng blessing, magsabi ng amen. Iyon. Nag-isa ka ba sa nag-amen? Kung narinig mo yung katabi mo, nag-amen ka. Diba? Sumunod ka. Sumunod ka. If you want blessings, you must obey God. Alam niyo po ba na napakaraming mga nakatenggang mga parcel sa kalangitan para sa'yo? Hello? Sino dito yung hindi pa dumarating yung Shopee niya, yung Lazada niya, and then minomonitor niya kung nasan na to receive at wala, to receive at wala, gagamitin ko na. No? Sa langit, nade-delay lang yan dahil ang nangyayari, hindi tayo sumusunod. Nakukuha mo ba? Kaya nga sa pamamagitan ng ating pagsunod, it unlocks. It unlocks. Nabubukas yung kandado. No? Para sa mga blessings, para sa favor of God. And imagine, sabi ko nga sa inyo, kapag ang Diyos nagalak, makakakita tayo ng favor from God. No, yung kaluguran sa Diyos. Mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kumbaga yung pagsunod, kinakalaga niya, ina-unlock niya yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Meron pang ikakabuti ang buhay mo, church. Kaya maayos pa rin somehow ang iyong buhay ngayon, bagaman ang paglilingkod mo sa Diyos ay hindi ka pa talaga totally naglilingkod sa Kanya, He's giving you a chance. He's giving you a chance. Kasi nakikita ng Panginoon, sa ganyan pa lang na nararanasan natin, sa mga blessings pa lang, nakakarampot. Alam niyo yung mga nararanasan natin ngayon na blessings, today, napakaliit pa lang yan. Wala pa yan. Kapag ikay susunod sa Diyos. Wala pa yan, church. Lagi ko sinasabi, kapag sumunod tayo sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, He will pour out His blessings unto us. Yun ang gusto ng Panginoon
nawi-withhold ngayon yung mga blessings na yan kasi hindi pa rin tayo sumusunod. Ang tigas pa rin natin. Matigas ka ba? Bato ka ba? Bato ba yung katabi mo? Alam nyo, kahit makinis ang bato, bato pa rin. Kahit may kulay ang bato, bato pa rin. At ang bato walang buhay. Maganda lang tinitingnan, pero bato pa rin yan. Walang pakiramdam. Yung katabi mo ba may pakiramdam? Humihinga pa ba yan? Kapag ba kinakausap siya ng Panginoon, naririnig niya yung message of God? Wapakels. Wala siya pakialam. Basta papakinggan ko lang si pastor, pasok dito, labas ko dun. So what? Ganun lang ba tayo? Ganon ka bang uri na Kristiyano, church? Ganyan ka bang uri na tagapakinig ng salita ng Panginoon? Tandaan natin, when we talk about God's favor and blessing, it's not just about you. It is about your family. Involved dito yung family mo. Sa pagsunod mo. Hindi lang ikaw, kundi pati family mo. And even the people who surrounds you. Hello? Kaya si Saul, tingnan nyo. Nag-disobey siya. Oh, pati mga tauhan niya nadamay. Isa lang ang nag-disobey. Si Jonah nag-disobey. Tinakasan ni Jonah yung panawagan ng Diyos sa kanya. Anong nangyari kay Jonah? Lahat ng nakasakay doon sa daong na malaki, nadamay. Dahil sa simpleng pagsuway. Nakuha niyo po ba, church? Pero the moment na sumunod ka, si Moses sumunod, how many Israelites ang naligtas? Tama? Kaya nga nandun yung ako mismo, no, as the pastor of this church, talagang kahit papaano, mahirap man, kailangang sumunod. Bakit? Para sa inyo eh. Para sa inyo. Hindi lang naman para sa akin, kundi pati sa inyo. Nakuha niyo po ba? At sana naman yung pagsunod nyo, para sa akin din naman yon. Nakuha niyo po ba? Imagine kung lahat tayo susunod sa panawagan ng Diyos, susunod tayo sa kanyang mga salita, it will be much more easier for us to grow. Tama ba? You want growth. Gusto mong lumago. Gusto mong lumawak, mag-extend, mag-expand. But you do not want to act, to move, to work, to obey God. Paano yun? Paano yun, church? Di ba, ganun yung gusto natin when it comes to our spiritual life. Kung yun talaga yung nais natin, Pastor, I want to grow spiritually. I want to enlarge my territory. Gusto mong lumawak yung mga assets mo. Church, paglingkuran mo ang Diyos. Kasi paglingkuran mo naman ng paglingkuran, ang boss mo hindi mapapasayo yung kumpanya. Nakuha nyo ba yan? Hindi. Kasi babayaran niya lang yung pagod mo. Ayon lang sa itinakda ng gobyerno. Ayon sa batas, Republic Act po yun, minimum wage. Pero pag sumunod ka sa Panginoon, ang minimum wage ng langit, kakaiba. Amen ba yun, church? Palakpakan natin si Lord doon. Exodus chapter 19, verses 5 to 6. Tingnan natin. Exodus 19, verses 5 to 6. Tingnan natin. Sabi niya, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin, tingnan niyo po kaya't ngayon, tingnan niyo po, listen to this. Kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Kaya ang Diyos kaya niyang ibigay sa inyo lahat. Tama ba? Because He is the owner of everything. Tama? Papunta tayo sa verse 6. Ano sabi niya? Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Imagine nyo kung ano yung mararanasan. Walang division. Ayun ang ibig sabihin. Walang division. Walang pagkakawatak-watak. Kasi kung lahat tayo susunod, iisang layunin, iisang puso, iisang direksyon. Imagine that. Ano yung magagawa natin kung lahat tayo susunod patungo sa laisin ng Diyos? Imagine that. Lagi kong iniisip, Lord, kung kami isa lang yung idea namin, isa lang yung nais namin, yung kalooban namin, ito yung gusto namin, Lord, at lahat kami susunod. Wow, grabe.
Tama ba? Kasi ang alam ko, dito sa church dito, walang iwanan. Amen? Walang iwanan dito. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya nga kahit gusto ko ring iwanan noon pa, talagang nakahati yung puso ko. Sabi ko, paano na lang kung aalis ako dito? Saan kayo pupunta? Maraming church, pastor. Yes, maraming church. But you cannot find a church like this one. Tama ba yun, church? Bato. Kahit sabihin ng kakaunti lang tayo, I praise God for this ministry, for this congregation. Tandaan natin yan. Tandaan natin yan. Kaya ito yung sinasabi ng Bible. Nandun, punta tayo sa Deuteronomy, chapter 28. Verses 1 and 2. Doon na lang tayo sa 1 and 2 kasi basahin niyo yung Deuteronomy pag-uwi niyo sa bahay. No? There is a blessing for obedience. Yan ang pinaka-title niyan. Merong pagpapala sa pagsunod. Sabi mo, may pagpapala sa pagsunod. Tandaan natin yan. It is a reminder for us that it is a blessing for obedience. Again, let us repeat. Obedience, blessings for obedience. Naku natin, ito yung lagi nating iisipin. Alam ko, Panginoon, may pagpapala sa aking pagsunod. Hello? Kaya pa, hindi ka mabibigatan eh. Hindi ka mabibigatan. Isipin mo na lang, kapag inutusan ako ni tatay, ni nanay, bumili ng suka, 5 piso lang ang suka, 10 piso ang sayo. Tama ba? Kaya ang bilis mo eh. Kaya, pabibiling ka ng Coke ni tatay o ni nanay, dideposito mo yung bote. Tapos, inumin mo, painom mo kagad lahat ng soft drinks. Okay, sasalin mo eh. Tapos, yung bote takbo ka na kasi merong deposito. Nakuha niyo po ba? Kaya, napakaganda na lagi nating i-encourage yung ating sarili, yung ating kaisipan, kapag ako ay susunod, may pagpapala. May pagpapala kapag ako ay susunod. Tama po ba, church? Kapag ikaw ay tumugon sa tamang instruction ng paaralan, sa mga thesis nyo, sa mga projects nyo, you will have or receive a good grades. Tama po ba? Tama. At yun ang gusto natin. Kaya ginagawa natin lahat eh. Sometimes, beyond dun sa expectations pa ng teachers o ng ating mga prof. Halimbawa, pinagagawa kayo ng projects or thesis, inartihan mo pa talaga. Para lang malagpasan mo pa yung expectation nung teacher mo. Because you want to have a good grades. Tama po ba? So, ganun din tayo. Ang sasabihin natin, susunod ako sa Panginoon kasi alam ko may pagpapala dito. Well, of course, hindi naman talaga dapat na lagi nating isipin yun. Susunod tayo, hindi dahil sa pagpapala lang eh. But whether we like it or not, the moment you obey God, kalakip ng pagsunod ay pagpapala. Ayaw mo man tanggapin, ibibigay ng Diyos yun. Naku niyo po ba? Kahit sasabihin mong, hindi, Lord, okay lang yun, napakasimple pagsunod lang. Si Lord, hindi siya. Basta i-reward ka niya, i-bless ka niya. Dahil sa pagsunod mo. Naku niyo po ba? Hello! Ganun ang Diyos. Kahit sabihin mong, Lord, basta ako susunod, kasi Diyos ka, kasi niligtas mo ako. Maganda po yun. Na tayo susunod sa Panginoon, hindi dahil sa mga pagpapala o sa kabutihan ng Diyos o dahil mabuti ang Diyos, kundi dahil siya Diyos, siya lumikha sa atin, siya may-ari ng ating buhay. And He is our God, He is our Lord, He is our Master, He is our Teacher. So kailangan lang talaga tayong sumunod. But our Teacher, our Master, our Lord, our God, kalakip ng pagsunod, whether we like it or not, tanggapin mo man o hindi, again, ibibigay ng Diyos yon. Hindi man ngayon, maaaring sa susunod, hindi man ngayon sa'yo, pero sa family mo. Kaya nga ang pagsunod mo, hindi lang basta sa'yo. Let us think of our family. Let us think of all these people who surrounds us, yung nakapaligid sa atin. Sa simpleng pagsunod natin. For example, may katabi ka, ang sabi ng Panginoon, i-share mo ko. Sumunod ka, nakinabang itong tao na to. Are you there, church? Nandiyan ka pa ba? Sa simpleng pagsunod lang yon. Nandiyan ka pa ba? So, punta tayo Deuteronomy. Kung susundin mo ang aking tinig, ang tinig ng Panginoong mong Diyos, at maingat mo gagawin ang lahat ng kanyang mga utos sa aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos at lahat ng mga bansa sa lupa. Sabi ng Panginoon, merong pag-iingat na pagsunod. Si Saul, wala siyang pag-iingat sa kanyang pagsunod.
Di ba yung mga anak natin, sometimes, utusan mo maghugas ng pinggan. Susunod naman eh. Asa marinig mo yung balibagan, pa, pa. Yung kutsara, marinig mo talagang balibag eh, di ba? Tama ba? Hindi maingat na pagsunod. Ayon ng Diyos yun. Hello? Amen? Nandirito ka, pumunta ka para makasunod sa Panginoon na every Sabbath day, every on the 7th day of the week, kailangan mag-allocate ka, magbigay ka ng time to worship God. Yes, nandirito ka. Pero careless ka. Basta't pumunta ka lang dito, oras na pala. Oras na pala. Sandali, oras na. Careless yun na pagsunod. Sumunod ka nga, but it is a careless obedience. So meron palang partial obedience, may total obedience, merong delayed obedience, merong careless obedience. Hello? Grabe pala, no? But lahat na yon, kung yun ang ginawa natin, babagsak ito sa disobedience. Naku nyo po ba? Kasi dapat pag pumunta ka rito, huwag ka lang, hindi ka lang basta, mag-worship naman si brother eh. Papaawit naman si brother. Kasi pastor naman, i-explain naman niya yan. Alam nyo, kahit i-explain ko ng explain sa inyo, ihasik man ng ihasik, pero ang puso mo napakatigas sa salita ng Diyos, walang mangyayari. Kaya pag galing mo rito, lumabas ka, same lang. Same lang, nasabi lang na nandirito ka physically, but your mind, your spirit, your soul is not here. Kaya nga paglabas mo, same ka rin. Same ka pa rin. Hindi na bago, walang pagbabago. Dala-dala mo pa rin yung old self mo. Hello? Nandiyan ka pa? Kaya walang paglago eh. Walang paglago kasi walang obedience. Walang obedience. Tandaan mo, whatever blessings that you have right now or mga possess mo na mga bagay ngayon, kung babasahin natin Deuteronomy 28, kaya pang kunin ni Lord yan kapag ikaw ay nag-disobey. Punta tayo sa verse 2 niyan. Hindi ko na babasahin yung buong ano na yan. Because it talk about blessings, no? Kapag tayo po ay nagkaroon ng pagsunod. At ang lahat ng pagpapalang ito, sabi nga ay darating sa iyo at ano daw? Aabot. Hindi mo kailangan hanapin, sabi mo sa katabi mo ang pagpapala. Di ba ganun yung ginagawa natin? Hanapin natin yung pagpapala eh. Hanapin natin. Pinapagod natin yung sarili natin eh. Pero ang sabi ng Panginoon, at ang lahat ng pagpapalang ito, pag sinabing ito, it is in the possession of God. Tama? Nasa poder ni Lord. Nasa kamay niya. Tama po ba? Hindi niya sinabing that. Sabi niya, this. Naku niyo po ba? At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at iaabot. Tingnan niyo, i-hand over sa iyo. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord doon. Sabi niya, iaabot daw sa iyo. Narinig niyo ba yon? Iaabot sa iyo. Special delivery. Baka kakatok sa pintuan mo. Parang Shopee yan. Shopee! Nandyan po ba si ganito? Naku niyo ba? Di ba ikaw talagang, yung Shopee wala pa. Lagi natin hinihintay yan. Lazada, TikTok. Sino ba yung bumibili sa TikTok? Si Gia, yung damit niya, bilhin ng TikTok yon. Naku niyo ba, church? Kapag ikaw ay may pagsunod na nagawa sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, iaabot niya sa iyo. Nakaka-excite. Imagine mo, iabot sa iyo ni Lord. Ito yung Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Iaabot niya sa iyo. Sino tayo para personally iabot ng Diyos sa ating mga blessings? Are you there, church? Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ang sabi niya, nadudun yun eh, kung meron talagang pagsunod. No? Nakuha po ba niya? Nandiyan ka pa ba? Okay. Pangatlo. Tingnan niyo, sinasabi ng sa simpleng pagsunod. Sabi niya, number 3,
it expresses that we value the Word of God. Napakaganda nun, ano? Na kapag ka pala tayo ay sumusunod sa Diyos, ang ibig palang sabihin nun ay nagpapahayag ng pagpapahalaga natin sa salita ni Diyos. Well, of course. Kaya ka nga sumunod dahil pinahalagaan mo yung instructions, yung command, yung decrees, yung statute ni Lord. Kaya mo nga sinunod eh. Tama po ba? Kasi pinapahalagahan mo. Pero yung mga tao, mga Kristiyano na hindi sumusunod sa Diyos, hindi nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos na sinasabi lang, "Oh, Diyos ka nga." Something like that lang. Sabi ko nga, pibala-balugbog, tinetenga-tenga ka na lang. Parang yung nanay mo, may sinabi yung nanay mo may sinabi yung nanay sa anak. "Oh, nay, opo." Pero hindi naman ginawa. Ibig sabihin, walang kwenta, walang halaga yung salita ni Lord. Hindi natin pinapahalaga kasi ayaw nga nating sumunod eh. And many Christians nowadays, they don't give value to the Word of God. Ito yun. Kaya hindi sila sumusunod eh. Sabi nga sa inyo, napakahirap nito. Itong bagay nito yung pagsunod. Amen? Kasi nandun yung gusto mong sumunod, pero conflict sa schedule. Gusto mong sumunod, kasi kaso lang meron kang priority in life. Ako nyo ba? Na para bang mas okay sa yung Lord, okay lang, sa susunod na lang ako maglilingkod. Kasi parang na-enjoy ko pa ngayon to eh. Talaga bang na-enjoy mo yung buhay na hindi sumusunod sa Diyos? Is that your plan? Not to obey God sa panawagan ng Panginoon? Meron siyang pinapagawa sa iyo, pero hindi mo ginagawa. 1 Samuel chapter 15, verse 10, and then 11, and then 13. Mag-jump tayo sa verse 12. Ang sabi niya ganun. 1 Samuel 15. Anong sabi niya rito? Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Samuel na sinasabi, verse 11, "Ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul." Tingnan niyo yung ng damdamin ng Panginoon. The heart of God was grieved. Nasaktan. Ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod sa pagsunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit. At siya'y dumating sa Panginoon ng buong magdamag. Jump tayo ng verse 13. Anong sabi niya? Nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul sa kanya, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon, tinupad ko na ang utos ng Panginoon." So, sa lahat ng mga kaganapan, sa isip pa rin nitong si Saul, sinunod niya si Lord. Magsisinungaling ba si Lord? Ang sabi ni Lord, hindi ako sununod ni Saul. Tinalikuran niya ako sa pamagitan ng hindi pagsunod sa aking mga salita. Tingnan nyo, ang tao na hindi sumusunod sa Diyos, ang katotohanan nun, hindi dahil sa sabihin na lang natin tinatamad siya or what. Ang ibig lamang sabihin na talaga is that hindi niya pinapahalaga ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ito yung kumbaga sa akin question sa akin. Sasabihin natin, mahalaga si Lord, pero yung salita niya hindi. Or hindi natin sinusunod yung sinasabi niya. Gusto kong maligtas, lagi ko sinasabi to, gusto kong mapunta sa langit, pero wala kang ginagawa. Hello? Gusto mong pumunta sa langit, tama? Na kapag namatay ka, gusto mong magkaroon ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Pupunta ka sa langit, pero ayaw mong sumunod kay Lord. Papaano yon kung mapupunta ka sa langit, pero ayaw mong sumunod sa Lord? Assuming na pupunta ka sa langit. Sa kabila ng mga pagsuway, assuming lang. And then sa langit, ayaw mo pa rin sumunod. Pwede ba yon? Ikaw ba yung boss sa langit? Pwede ba yon, church? Hindi pwede. Nakuha niyo po ba, church? Kaya nga, kung talagang gusto mo talagang mapunta sa langit, ngayon pa lang, train ourselves to obey God. Kasi pagdating sa langit, talagang susunod lang tayo sa Panginoon eh. Tama ba? Kung hindi ka marunong sumunod dito, kaya ang sabi ni Lord, Kristiyano ka nga, song leader ka, pastor ka, drummer ka, musician ka, elders ka, pero hindi ka sumusunod, hindi ka karapat-dapat dito. Kaya nga si Saul, what happened to Saul? He was rejected by God. Nireject siya ng Panginoon.
Sabi niya, hindi ka na magiging hari. Ibinigay na ito ngayon sa isang tao, sa kapitbahay mo, na mas masunurin sa'yo. Alam mo, may isang pastor, ang sabi niya, na ang pagiging Kristiyano daw ay pasunuran. Hindi pagalingan. Magaling ka nga kumanta, magaling ka nga mag-preach, but you're not obeying God. May mga Hebrew words, Greek words, ang lalalim na mga salita, but you're not obeying God. Na nagpipreach ka para lang masabing magaling ka. Nagpaparami ka lang ng member. Ganun lang. But you're not obeying God. Because you are having this kind of feelings na gusto mong maitaas, matanyag ang sarili mo, yung self-righteousness. Ganun kasi yung nangyari kay Saul. Ang ginawa niya, nag-sacrifice sila, sinacrifice niya lahat ng mga nakulimbat nila, no, para sa kanya, para dakilain siya, para sabihin, itong si Haring Saul, siya ay nagtagumpay sa labanan. That's why there is this moment or instance in the life of Saul, King Saul, nung si David ay pumasok na sa kanyang buhay. At naging army na niya si David. What happened? Ang sabi doon, si Haring Saul pumatay ng libo-libo, samantalang si David pumatay ng thousands, 10,000s. Ganun siya. So nagkaroon siya ng inggit, nagkaroon siya ng galit. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Nasa chapter 16, 17 na yon, 18. Bakit? Kasi nireject na siya ni Lord. Ibig sabihin, ano man ang kanyang ginagawa, hindi na talaga nagpa-prosper doon sa gusto niyang maging takbo ng kanyang buhay o kanyang mga gawa. Tingnan niyo, listen. Kapag may disobedience ka, okay, pag meron kang hindi pagsunod, naroon pa rin naman yung grace ni Lord. But the problem is this: we will reap what we sow. Ang Diyos po kasi, ibibigay niya lang kung paano yung pagsunod mo. Tama? Hello? Ganun lang ang Diyos. Kaya nga pinag-usapan natin, kapag ang Diyos ay nagalak, na-please siya sa ating pagsunod, ibang magalak ang Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, kung meron tayong kapatid dito, na sa sobrang galak niya, pag nagagalak siya, naglilibre yan, imagine that. Isipin mo na lang sino yung kapatid mo. Ay, itong kapatid natin, pag masaya to, talagang dililibre yung buong church. Imagine natin yon. Kung ang Diyos pa, ibang magalak ang Diyos, binubuhos ang pagpapala. Amen ba yan, church? Yon. Okay. Punta tayo ngayon dito sa 1 Samuel 15:23b. Tingnan niyo pong nangyari kay Samuel. O kay Saul rather. Sabi niya, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam. Tingnan niyo po yun, ha? At ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon. Anong sabi niya? Itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ano yung dating kalalagayan mo, dahil hindi ka sumusunod, hindi mo pinapahalagaan ang kanyang salita, you do not give value, we do not give value to the Word of God, ibabagsak ka na Panginoon or ibababa ka niya. Gusto mo bang maganap yon sa'yo? Dahil sa hindi mo pagsunod, bumagsak yung business mo. Bumagsak yung buhay mo. Dati kang manager, ngayon, hindi ka na manager. Nakuha niyo po ba? Ganun ang Panginoon. Kasi hindi natin binigyan ng pagpapahalaga ang kanyang salita, ang kanyang mga utos. Do you think God will promote you? Siyempre, ilalagay ng Diyos yung mga taong susunod sa Kanya. Tama ba? Kaya nga mga presidente, ganun din eh. I-appoint niya yung kanyang mga cabinet members na alam niya na susunod sa Kanya. Pati mga justices. I-appoint niya yung talagang willing to obey. Tama ba yan? Ganun din ang Panginoon. Do you think, church, hindi ka pa ni-reject ng Panginoon? Hindi ka pa ba ni-reject ng Panginoon? O hindi ka ba karapat dapat na i-reject ni Lord? Imagine mo, napakaganda mo, matalino ka, nag-aral ka, may kaya ka sa buhay. Tapos pagdating sa Panginoon, reject yan.
Kasi yung character and personality ni Saul, matangkad. Nung makita siya ng Diyos, siya yung pinakamatangkad sa buong Israelites noon. Kaya nakita siya, nabigyan niya ang Diyos sa kanya, matipuno. Pero ano lang yan naghahanap lang siya ng nawawalang tupa noon na alaga. Tingnan nyo nakita siya ni Lord. Bigla, promote siya to be the king of Israelites, of Israel. And then suddenly, he disobeyed God. Along the way, ng journey niya, pagiging king. Kasi lumaki na yung ulo niya Lumaki na ulo, sabi niya, hari ako, dapat akong nasusunod. Hindi niya alam, meron pang nag-appoint sa kanya. May nagpa-anoint sa kanya, which is our Lord. Tama? Under pa rin siya sa supervision ng ating Diyos. Pero wala. Lumaki ang ulo niya. So, anong nangyari sa kanya? Sabi ni Lord, reject ka na. Reject ka na. Ang pumalit sa kanya si Haring David. Okay? Si Haring David ang height daw ni Haring David, mga nasa around 5'2", sabi ng mga Bible scholars. And then he was 13 or 15 years old that time. Imagine, ang pumalit sa kanya, napakabata. Hello? Naku, titingnan natin, napakabata pa lang ito. Ito yung papalit mo sa akin, para bang sampal kay ano yun Sampal kay Saul Ganun ang Panginoon Hello? Nandiyan pa ba kayo? Kala ko wala na kayo. Ganun ang Panginoon Sabi niya, kahit bata yan, basta't sumusunod sa akin yan, kaya kong i-promote yan. Nandiyan ka ba? Ganun ang Panginoon. Ganun ang Panginoon. As long as sumusunod ang isang tao sa Diyos, regardless of his age, capability, ability, and everything, God will promote those people who do really obey God wholeheartedly, not partially. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pang-apat tayo. Pang-apat. It proves a genuine relationship with God. Sabing ganun, yung pagsunod, ito yung nagpapatunay ng ganap, ng totoo na pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. It means that yung connection nandoon, yung relationship naroroon, yung pagsunod. Well, of course, susunod ka ba sa hindi mo kakilala? Hindi naman, tama? Kaya ka sumusunod in the first place dahil kilala mo siya. Or sabi natin nakilala. Of course, naroroon na nagkaroon kayo ng relationship somehow. Tama po ba? So, imagine mo, pag sumunod ka sa Diyos, pinapatunayan nito na tunay at ganap ang iyong relasyon sa Diyos. Dahil sumusunod ka Nakuha niyo po ba? Tingnan niyo meron nangyari sa Bible, nasa bangka sila. Hangin, bagyo, alon, sinuway ni Jesus. Be still. Tumahimik ka. Keep quiet. Tumahimik sila, sumunod sila. Tama? Ibig sabihin, meron silang relationship. Anong relationship nila? Jesus as the creator, and then the storm, the waves, the sea. Anong ibig sabihin nun? That they are the creation. Yun yung relationship nila Nakakita niyo po ba, church? So, talagang pinapatunayan ito na talagang genuine, tunay, totoo ang relasyon mo sa Diyos. Church, tanongin kita, totoo ba yung relasyon mo sa Diyos? Diba? Kasi masasagot niyo yan kung totoo yung relasyon niyo sa Diyos Hindi pinag-usapan kung totoo ang Diyos sa'yo. Totoo ang Diyos sa'yo Ikaw ba totoo sa Diyos? Yan ang isang tanong. So, somehow, kapag sa ating pagsunod, kapag meron kang doubt na susunod ba ako sa Lord o hindi, pipiliin mong susunod sa Diyos kasi iisipin mo, pag sumunod ako sa Diyos, ito yung nagpapatunay, nagpapakilala, nagpapakita ng tunay o ganap na relasyon ko sa Kanya. Diba? Sabi ng Panginoon, if you really my disciples, if you are really my disciples, then you will obey what I commanded. Kung ano pinagutos ko, kung talagang disipulo ko kayo, bayan ko kayo, anak ko kayo, susunod kayo sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus, hindi sa akin, kay Jesus. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kung talagang kay Lord tayo, kung talagang tinuturing nating Diyos si Jesus,
No po? Tandaan natin, ang pagsunod sa Panginoon, yung sinasabing a relationship with God, ang ibig sabihin nun is this, that God knows us. Pag sumunod tayo sa Diyos, ibig lamang sabihin, kilala tayo ng Diyos. Not necessarily kilala mo talaga ang Diyos, but God knows us and He loves us. Kaya tayo sumusunod kasi kilala niya tayo at mahal niya tayo. Alam natin yung katotohanan at katotohanan na nanatili sa atin. Nakuha po ba natin, church? Yun eh. Kapag sumunod ka, napuprove yung relationship nyo ng ating Panginoon. At kapag may relationship, ito na nagsabing, kilala kita, mahal kita. Ay, ba? Nandiyan ka pa ba? At alam natin yung katotohanan, at yung katotohanan ay nasa atin. The moment we obey God. Kaya nga simple lang, church. Kayong makakasagot. Sumusunod ka ba sa Diyos? Kung hindi ka sumusunod sa Diyos, yung ibig sabihin, hindi ka kilala ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kilala mo siya, pero hindi ka kilala ng Diyos. Kaya nga maririnig natin to eh. Di ba ang sabi ng Panginoon, there will be time in the life of these people, of many people, harap sila sa Panginoon. Matthew chapter 7, verse 21. Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sila lamang na sumusunod sa aking mga utos. Sasabihin ng iba, Panginoon, di ba nagpalayas kami ng mga demonyo? Di ba nangaral kami ng salita mo? Tingnan nyo pero and yet, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Masakit na maririnig yon. After all those years na dumadalo ka sa gawain ng Panginoon, alam mo, Christian ka, alam mo, totoo kang Kristiyano, alam mo, nagsisimba ka, nagpipreach ka, pastor ka, and yet maririnig mo, you are not welcome here in heaven. Black ka pala doon, naka-black ka. Restricted ka doon. Hindi ka makakapasok. Kaya nga maraming mga Kristiyano iiyak eh. Because they believe na genuine sila. Genuine sila. Ayun ang alam natin, Kristiyano tayo, dumadalo tayo sa Infinite Jesus Community Church. Sinabi pa nga ng pastor namin yan, Lord, narinig ko yan. Yes, narinig mo. Ginawa mo ba? Hello? Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. No? Tayo ba'y sumusunod lamang sa Diyos dahil, o sa mga pinagutos dahil may nakakakita? In fact, the Bible says, walang nakakakita, merong nakakakita, dahil dapat tayong sumunod. Amen? Tandaan natin yun. Hindi ibig sabihin, kilala natin ng Diyos, no? At uulit-ulitin ko yun. Hindi usapin dito yung kilala mong Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Kasi nakikilala ng Diyos ang sa Kanya'y sumusunod. Kapag sumusunod ka, kilala ka ng Diyos. Pero kung hindi ka sumusunod, hindi ka kilala ng Diyos. Ako niyo po ba? Kahit na sabi mong relihiyoso ko, maka-Diyos ako, yes, you are pro-God. But God is not in you. God doesn't know you. Pero pro-God ka. Parang kilala niyo si Alden, pero si Alden hindi ka niya kilala. Ay, hindi. Kilala ko pala kayo. Kilala ko pala kayo. Si Alden, kilala ko kayo. Hindi niyo na ako yung joke mo, no? Bagay pang matalino lang po yun, eh. Yun, merong isang matalino doon, no? Amen? Kaya sabihin natin si Bongbong Marcos, kilala niyo siya. He's our president. Marcos' family. O sa Ilocos sila. You know many things about Bongbong. But President Bongbong doesn't know you. Kung makikita nga ako ni Bongbong, are you a Filipino or Pakistani? Are you a Bombay? Di ba? Ibig sabihin talagang hindi niya ako kilala. Bagaman kilala ko siya, bagaman resident ako ng Philippines, and yet hindi niya ako kilala. Nakuha natin yung church, parang ganun lang kasimple. No? Ganun lang kasimple. Meron po akong ibibigay sa inyo, iwan sa inyo, ng mga salita about obedience. May konting conclusion lang. No? Ang sabi dito, habang ginagawa ko po ito, habang sinusulat ko ito, nagpe-pray ako kay Lord,
Obedience is not just a simple obedience. O nga naman, sabi ko. Akala ko obedience, that's it. Hindi pala ganun. Ito'y nagpapahayag, ang sabi nga ng obedience, ito'y nagpapahayag ng malalim na pag-ibig sa Diyos. Kumbaga, gusto kong bigyan ng explanation or meaning yung obedience. Ito yung nilagay sa akin ni Lord. Okay. Ang obedience daw, ito'y nagpapahayag ng malalim na pag-ibig sa Diyos. Pag-aalay ng mataas na pagsamba at pagdakila sa Diyos. Napakasimple lang. Ito yung obedience. No? Obedience must not delay and be delayed. Are you there? Hindi pwede yung mamaya na. Saka na lang. Maaaring may mga ganun tayo timeline sa ating buhay. Lord, ayusin ko muna ito, tsaka ako susunod sa iyo. Lord, enjoy pa ako dito, okay lang. Kasi wala nga namang wala kang, let's say, yung oras mo, you are free. Di ba? Kasi kung sumunod ka sa Lord, obligado ka mag-Bible study, makipag-fellowship, prayer meeting, kung sa music, practice. Kung maselan pa si pastor, talagang mahigpit pa, devotion. Kumbaga, kapag hindi ka sumunod sa Lord, you are free. Wala ka niyan. Tama? Wala ka lang yan. So, syempre, pasat ako, church lang ako. Napakasarap, di ba? Na gano'n lang, na walang, without obligation. Yes, okay lang yun, walang problema. Yun ang gusto natin eh. Imagine, pumunta ka lang sa church, yun lang naman ang gusto natin eh. Bahay, uwi. Simbahan, uwi. Simba, uwi. Zimbabwe. Alam niyo yung mga tao sa Zimbabwe? May itim yung mga doon. Simba uwi. Yun ba yung gusto nyo? Simba uwi. May nangyayari ba doon? Tandaan nyo, iba pa rin ang naglilingkod sa Panginoon. Iba pa rin ang sumusunod sa Panginoon. Tandaan nyo po yan. Obedience must not be delay and delayed. Hindi tayo pwedeng sabihin, mamaya na, tsaka na, tapusin ko lang to, Pastor. Lord, ganito lang muna yung gagawin ko. Hindi pa ako ready. Kailan ka ba magiging ready? Lahat naman ng tinawag ng Panginoon, they are not ready. Isa po ako doon, tinawag ako ng Panginoon, hindi naman ako ready eh. Hindi ako ready noon. May anak din kaming maliliit noon. 3, maliliit. Nangungupahan kami ng bahay. Imagine that. Pero tinawag ako ng Panginoon, Lord, hindi ako ready. Gusto ko munang maisettle yung aking mga anak, yung aking pamilya. Kailangan may bahay muna kami. Dapat may ganito. Secure kami. Bago ako susunod sa iyo. Pero iba pala ang panahon ng Diyos. Kapag ikaw, tinawag ka na ng Diyos at gusto ka niya talagang sumunod sa Kanya, tandaan niyo to, maraming mga bagay sa buhay niyo ang tatanggalin niya para lang sumunod ka. Maraming tao ang madadamay para lang sumunod ka. You want that to happen to you? Diba? Si Jonah, dahil tinatawag ng Panginoon, tumakas si Jonah. Ano nangyari? Nadamay. Sabi ko nga sa inyo, gusto ba natin yung may nadadamay pa dahil sa hindi natin pagsunod? Maaari ngayon, sabi ko nga, hindi naman natin nararamdaman talaga yung impact ng hindi pagsunod eh. Naku kanya, maaari ngayon, okay lang pastor, wala naman ako nararamdaman something wrong. Yes. Ngayon, oo. Maaring sa'yo, wala. Tingnan mo nga yung anak mo, anong nangyayari sa kanya? Anong nangyayari sa nanay mo? Anong nangyayari sa tatay mo? Anong nangyayari sa pangkabuhayan ng let's say, or trabaho ng partner mo, ng asawa mo, ng mga anak mo? Anong nangyayari sa finances nyo? Anong nangyayari sa'yo? Nalulungkot ka na. Pinipilit mong maging masaya. Pero wala. Bakit? Because of disobedience. Disobedience or obedience must not delay and be delayed. Obedience must not partial and careless. Sabi nga kanina, obedience must be put in order. Hello? Ang pagsunod, kailangan nasa kaayusan. Obedience must be our priority. Obedience must be our goal, our joy. Dapat excited tayo, excited ka, hindi ka napipilitan, hindi pa pabigat, hindi parusa, hindi pahirap, hindi sagabal ang paglilingkod sa Diyos. O ang pagsunod sa Diyos. Si Lord ba'y sumisira ng buhay mo? Hindi. Sinisira mo ang buhay mo. Sa hindi mo pagsunod, sa simpleng hindi mo pagsunod, sinisira mo ang buhay mo.
maybe hindi mo nararanasan talaga. Not now. O maaaring hindi mo pa nakikita talaga yung damage na nangyayari sa buhay mo, sa family mo, sa anak mo. Because of your disobedience, because of our disobedience, hindi natin nakikita yon. Hindi natin nakikita. But mind you, tandaan niyo po ito, sabihin ko sa inyo, ang Diyos po ay nagpaparusa. Ang Diyos ay isang Diyos na makatarungan. Okay niyo po ba? Sometimes, gusto nating sumunod, kaya lang, paminsan-minsan yung pamilya natin, let's say, asawa natin, nagiging dahilan para bakit hindi tayo makasunod eh. Sometimes, yung tatay mo, yung anak mo, bakit hindi ka makasunod? They are questioning your obedience to God. Kaya sabi ni Peter, I rather obey God rather than men. Mas gusto kong sundin ng Diyos kaysa sa mga tao. Amen ba yan? Ganun dapat yung gagawin natin. Alam nyo, napakapalad nyo. Sasabihin ko sa inyo to. Ikaw na may asawa, ikaw na may anak na sumusunod sa Diyos, you are so blessed. Totoo lang yun. Saan makita natin yun? Bakit? Gusto mo ba yung anak mo nasa labas lang nakikipagbarkada rather than to serve God? Mas gusto mo ba yung asawa mo na nasa inuman kesa sa nag-umahawak ng Bible study? Mas gusto mo ba yon? Gusto mo ba siyang nasa inuman, nasa sugalan? Mas gusto ba natin yon? Kesa nasa mga mentoring, nasa discipleship, nasa visitation? Hello? Gusto niyo ba yon? Ang pangit nun. Alam niyo, napakapalad niyo mga babae kasi araw ng mga tatay ngayon. Hindi, totoo. Yung mga tatay na yan na talagang ibinigay yung buhay kay Lord. Nagpapagamit kay Lord. Ito yung mga tatay na matatapang. Takot kay Lord, hindi takot kay Mrs. Ba't hindi kayo sumagot siguro dahil nandyan na nakatabi, ano? Parang may tribute sa mga tatay, ano? Amen. So today, sa araw na to, ang tatay ang pinakamatapang. Basta't walang maglalaba. Okay ba yan? Ngayon, pero bukas pwede na. Today lang. Amen. Amen. Church, nandiyan ka pa ba?